O umalis? Hello po sa lahat ng kamag-anak ng taong nagangalang Richard Licop. Yung pamangkin niyo po lagi naka-close neck. Huwag ko dyan. Ba't ka ba lagi naka-close neck, Richard? Dapat mag-gym ka para ipakita mo yung chest mo. Isa bang napapalaki ng chest, kumain ka ng chicken, ng breast part. Kasi breast part yun. Sabi mo sa ano, isa kang chicken spaghetti, breast part yung cup B, ganon. Bakit? Ay na, oy, nandito po sa booth, dalawa pagigiting na teller po ng North Luzon Expressway. Basta sila, okay na yun. Midnight snack daw, sabi dito no, ni April. Dinner, or perhaps dinner, rice, egg noodles, tulingan while listening to Papa Jack and Chico Loco. Uy, maraming salamat, ha? Hindi na kumain, pwede kaming ulam eh. Kami lang ulam na eh, mukha mo. Maraming salamat po sa lahat ng PUPians na nandito sa booth ngayon. Thank you very much. At sa lahat po ng mga nakauwi na PUPians, mga kaibigan, I will always love being a PUPian. Diba? I think kahapon, mga kaibigan, I had an interview with students from Open University ng PUP. At tinanong nila ako, diba? Papa Jack, ano ang PUP sir? Sabi ko, ex-lover. Diba? Will always be a part of you. Ang corny ko sumagot. Actually, love ko pa rin yan, di ba? Yan, yung mga number 1 sa puso ko, PUP. Lahat ko lang, love ko lang ng eskwelahan. Lagi ko na-invite sa iba't ibang eskwelahan, mga kaibigan. Pero siyempre, galing akong PUP, di ba? At love ko rin ang FEU. Di ba? Nandiyan yung asawa ko eh. Totoo nga, na ang kanilang simbolo ay tama raw. Eh, itong asawa ko sa nunuwag siyang umusok pa yung tenga. Tama raw. Hay. Tsaka siyempre lako. Ayan. Yung anak ko lako. Hay nako. Sabi ni Engineer Romnico, ano po ang frequency nyo sa sa Ordaneta? Ay, hindi ko alam yung frequency pero as long as there's Love Radio in SF, mga kaibigan pa Friday, marinig kami buong Pilipinas. Yung mababati po na mamaya-maya ng Baguio. Gabi nagising na ng Friday. Chico, wala pa si Chico. Ano ba yan? Wala pa si Chico Loco. Ang gagawin ko na lang yung mag-invite, mga kaibigan. Ito yung mga lakad ko, ha? And God willing, tomorrow ng gabi po, mga kaibigan, ako po'y magaling na. Pero pupunta po ako. Ako po'y pupunta ng Paddy's Point, EPSA Bacau. EPSA. Letter Z yan. EPSA. Ayan. EPSA Bacau, mga kaibigan. Sa bukas ng gabi yan. May gabi na, Sabado na. Tapos sa linggo na kayo, Paddy's Point, Philcoa. Ayan, hello po. Nais kong pasalamatan, mga kaibigan, si Dr. Nina Rodilda Luna of Dental Focus, mga kaibigan. Ninang may session pa ako sa iyo, ha, pero salamat. You know I love you. Ayan. Uy, alam niyo ba, di ko alam kung Teka lang. Nag-tweet yung asawa ko. Ay, tawagan ko ang asawa ko muna bago ako tumuloy. Wait lang, ha. Tanong ko lang. I-date ko lang yung 2 chicks sa buhay mamaya. Hello? Hello? Mahal, nagta-drive kaya ako. Ano ba yan? Do not call and drive kaya. Nasapit mo si Klong. Hey! Klong-klong? Hindi kayo naririnig. Ano ba yan? Loudspeaker ko? Mamaya tawagan na kita, ha? Tsaka si Klong-klong. Sige. Sabi ko si Klong-klong. Oh, wait lang. Tatanong lang ko dyan.
Hello? 90.7 Love Radio. Good morning, everyone. And we've got a caller on the other line. Her name is Chloe. And hi, Chloe. Good morning to you. Hello? Ano ba tong anak ko? Ganito to. Anak! Oh, Gusto ko lang tanungin kung talagang pogi ba yung tatay mo. ano eh? Ano ba yan? Umuho ka na lang. Mabaya ako dito. Sige na. Ano ba? Salamat. Napilitan ka. Okay, thank you. Sige, anak. Ingay. See you in a while. Okay. Love you. Love you too. Kinilig ako. Ang dalawang chicks sa buhay. Gaganda. Ay, swerte itong mga to. Nakakasama nila ako. Ang gwapo ko kaya. Ops! May mga mabubusit dyan, di ba? Ang kapal na mukha ng DJ na to. Kung makagwapo sa sarili. Chico? Ayaw na naman magsalita. Nagtampo na naman. Kunyari, wala pa ako dito. Naku, wala ako narinig. Wala pa rin siya dyan. Wala, sabihin nyo, wala nagsangla, naglaba, wala. Nagsanla. May bet ko yan magsanla. Bakit? Hindi, kaya ayoko Kaya ng naman eh. Kaya ayoko ng Chico, ng gintong alahas. Kasi bang, di ba? Pwedeng isanla. Oo. Ako gusto ko silver eh. Silver. At hindi naman kailayan sa katawan ko. Ang dami, anti-vampire ako eh. Ay, vampire ba? Ano lang ang Ay, hindi pala silver? vampire. Werewolf pala. Kontra werewolf daw ang mga silvers. Hindi nila ako lalapitan. Talaga? Oo, sabi nila. Kulang na nga ito yung mga silver ko sa katawan. Ako ba? Ba't natripan ko lang? Wala lang. Sing-sing ko, 6 to dati, naging 5 na lang. Wow, ha? Chinese. Sa 10 daliri, 4 na daliri lang ang wala. Para ka namang manghuhula niya, bro. Feeling ko may kapangyarihan to eh. Kaya ewan ko. May At kapangyarihan. sa Baguio binili yan, di ba? Yung isa. Oo nga, magkakasama naalala tayo ko nun. nung magkakasama tayo. Ano nga ba dito yun? Yung sa Baguio ay... yun nakalagay. Sa e-buys. Naalala ko pa sa e-buys mo binili yan. Basta? Yung nakalagay yata sa hintuturo ko yun. Basta? Yan. Ay, nako. Hello po sa lahat ng mga may singsing na nung una kaya nyo pang paglaruan suot tanggal pero dahil tumaba ka hindi na ang hirap nang itanggalin may mga ganyan ang hirap tanggalin. Tapos may mga napapanood ka tutorial kung paano tatanggalin yung gagamit ka ng sinulid. Oh, Basta sinulid eh, basta But gano'n, ang galing-galing. it will still hurt but not that much. Oo, hindi yung para kasing matatanggal yung buto mo pag hinila mo ng todo-todo. Or lagyan mo ng pampadulas, pwede naman yun, Kaya makiusap ka sa please, ganun. Please. Oo. Ang sakit kasi pag wala talaga, yung matatanggal. Wala lang, basta hello po sa inyo. Alam na nila yon sa e-buys. Iba sa Baguio. Silver shop. Hello po sa mga taga Baguio, lalo yung mga malalaking dogs doon, St. Bernard. Nga, no? Ba't sila nandun? Ba't Hello kay Miss Jackie Farinas na, tsura niyan. sa Baguio, no? At ang mga horse na pink nandun lahat. Horse na pink. Wala, kinukulayan lang nila yung naaawang ako sa horse. Pero maganda po picturean. Okay pa yung horse, Chico. Kaysa naman yung di ba? Yung mga sisiu na yellow, pink, green, Blue, ganyan. Violet. di ba? Hindi man lang Yun sila, sila. hindi man lang sila qualified na maging angry bird kasi ang angry bird ay bird. Di ba angry chick sila? Ano ba yung bad trip? At least, no? Masaya yan. Hanggang ngayon mayroon pa rin yatang ganyan eh. Meron pa rin sa Bloomingdale, nadaanan ko last week. Sabi, wala nang ganyan. Nakakamiss din yung mga ganyan-ganyan. Oo, di ba? Yan ay panahon ng pagkabata natin. Correct. Ay, Ano bang topic kanina bago natin nagsama-sama ni Chico? Ang top, wala. Kinakausap mo si Klong Klong. Yung anak ko, di ba? Na pinost ko yung picture nila ang dalawa ni Mahal. Hala, ang dami mga binatilyo nag-i-inquire kung ilan taon na yung anak ko. Oo nga. Pwede tigilan nyo yan, ha? Ako lang ang boyfriend niya ngayon. At sumulat sa akin yung anak ko, Chico, nung isang araw. Ano Ay, nung nakalagay? birthday ko pala. Basta Talaga? mahaba yung sulat niya. Tapos nakalagay doon sa isang part, you will always be my first boyfriend. Basta, mangiyak-ngiyak ako nung binabasa ko. Oh. Thank you for all the the photo shoots, the shoppings, kanyan. Oh. Yung mga bagay na akala ko hindi niya na-appreciate when I do it for her. Nakatanim pala sa kanya and she was thankful about it. And it was, diba, that alone is more than enough, diba? Para mawala yung pagod ko sa lahat ng yun. Oh, ganun. Oh. At nakikinig siya ngayon. It's so touching. Yeah, I'm so touched.
Saka yung asawa ko na parang anak ko din yan eh. Ang age gap, bad trip, no? You are so touched. Hindi ko talaga makakalimutan, Chico, nung nasa elevator kami. Naku talaga, kung hindi lang mabait ako eh. Bakit? Meron ba namang ano, kasabay sa elevator, sabi ba naman sa amin tatlo, "Hi, Papa Jack, your daughters?" Sabi sa akin. Tapos itong asawa at anak ko, imbis na ipagtanggol ako dahil asawa ko Tumawa? siya. Tumawa silang dalawa. Busit na busit. Yung anak ko pa sabi pa sa akin, daughter mo daw si tita. Ang tsura niyan. Wala lang. At least baby face. Baby face. Yan, baby, tama, baby. Baby face. Wala touch move. Baby face. Ala, nagkakaroon ako ng ganyan. Ay, nako. Si Francis Rubio naman ang naka-duty ngayon, yung asawa niya, wala naman. Dalawang mag-asawa natin, nagtatrabaho to eh. Puro comment. Tsura niyo. Oo nga, no? Yung mga palagyan nagko-comment araw-araw, hindi pwedeng wala sila. Ano kaya pinagkakabalan sa buhay niya? Action Honda. Meron kaya? Meron kaya? Dapat Wala. tumato, Chico, masaya sa trabaho, nakaantabay siya, dapat no, bigyan natin ng taripa. Meron tayong certain part ng sweldo nila. Ganon. Oo, di ba? No? Ang tawag doon sa amin, tong. Taripa. Taripa. Anong gagawin? Magko-caller pa ba tayo? Alas 2 na. Hindi ko nga alam eh. Gusto kong umuwi na eh. Ang totoo niya, gusto kong umuwi na. Alas 2 na, may nararamdaman akong hindi nakakatuwa. Ano yun? Pero, hindi ko alam, basta. May mga sumasakit. Puso ang sakit ngayon, no? Kasi yung panahon, mainit malamig, no? Hindi ko alam. Hindi naman masama pakiramdam ko. May... Ako, Chico, di ba? Mahirap ako magkasakit, mga kaibigan. No? Marami kang pwedeng gawin sa bago magkasakit. Mahirap ako, robot ako eh. Ang tagal Oo kong nga. magkasakit, Chico. In 1 year, maswerte na yung isang araw mo, di ba? Kahit sa GM ako magkasakit. Ako wala. Pero lately nagkasakit ako kasi yung panahon eh. Uso nga din talaga yan. Di ba? Tsaka ako, siguro, wala ako. Dati nga hindi ako sakitin ngayon. Sakitin na ako. Kasi Nababuwis na umarte ako. ka na nga. Kasi ka-arte yan sa Oo. buhay. Matagal na ako maarte. Di ba? Pag nakapila ka sa Starbucks, may nag-English harap mo, nagagalit ka. Na ano ka ba nila? Kasi, Ako rin naman, Chico, in fairness, naiinis ako. Hindi lang ako nagsasalita. Pero ikaw, Hindi ko talaga mapigilan nawawalan ka ng gana. Yung pagkain na hindi nabawasan, nag-walkout ka talaga. hindi ko mapigilan kasi nga. Ayoko nga lang talaga nga eh. Ako ba? Basta kanila. Pag ito talaga meron talaga ditong sulat talaga, Papa Jack, kilala mo kung sino nagpadala talaga ni... Ngod ko. Ay, si Dambo nakikinig. Good morning! Dambo, pwede kayo manood si Chico Loco sa Showtime. Manood? Tara, nanood tayo Showtime. O sige. Tara. Tara, let's watch it. Huwag kang maingay. May sasama sa booth eh. Sabi ng mga bisita, tara. Ba't kaya sasama kayo? Sama kayo, kami lang. Sarap doon, ang lamig-lamig doon. Halos lahat ng studio sa ABS ang lamig-lamig. So I wanna send my love to Papa Billy. Whatever it is, Papa Billy, you know, I love you. A good friend of mine, Chico. Hello. Alam mo yun ang hirap, di ba? Pa sa ano? Not for anything, mga kaibigan, ha? When you are in front of the camera, you have a very big responsibility. Kaya lang, totoo, Chico, di ba? Once upon a time, naging topic mo na to. Iba na, nakakalimutan ninyo na yung mga ina-idol nyo. Tao rin yung mga yan, uy. Correct. Di ba? Oo, ako ba? hindi yan bathala. Sabi ko na yan eh, maraming, siguro no, dahil sa kahirapan, ang daming, come to think of it, ang dami ding mga kabataan ang gustong mapunta sa limelight, ang gustong sumikat, ang gustong maging artista. Pero hindi nyo ba alam, or sakaling hindi nyo pa alam, Gandang topic yan. na, ang hirap maging sikat. Uy, it comes with di ba? Pros and cons. Hindi, wala itong kung ano man, mahirap, sabihin natin, sige, mahirap maging artista. 'Di ba? Ako pinaglalaban ko 'to. Dahil hindi man sa lahat, pero karamihan kasi sa yung sistema o yung industriya, hindi niya alam, yung mga tao niyan kumikilos hindi dahil hindi naaayon sa gusto nila. Ang lahat ng kinikilos nila ay dinidikta sa kanila, no? Kailangan mo maging ganito, kailangan ganito lahat ng kilos mo. Ending ikaw pa ba 'yon? 'Di ba? At in effect, bilang tao, masaya ka ba pag yung mga kilos mo hindi ikaw? Dahil pagka kumilos ka ng naaayon sa kagustuhan mo, babatikusin ng mga tao, sabihin, ay naku, bakit ganyan yan? Di ba? Parang hindi ka tao, wala kang negative side, parang, wala ko ba? Basta, pinaglalaban ko yan. Di ba ito, Chico, ano? Para bang, halimbawa,
may sinabing hindi maganda, pagkatapos nakuha na ng video or sabihin natin na balita, sabihin ng mga tao, ay ano ba yan, si ganyan ang sama na ugali. Hindi mo na-realize, ikaw ginawa mo yun kahapon. Di ba? May Tama. sinabihan ka ng masama, may nagalit ba sa'yo sa pagmumukha mo? Wala naman. Di ba? Pero ba't pag ginawa yan ng kung sino mang sikat, di ba, na lumalabas sa TV, nagagalit kayo? As if hindi mo ginagawa. Tsura niya. Kaya Chico, ito ba, no? Ito, malaking katotohanan to. Pag, di ba, sa radyo ka, TV ka, lumabas ka sa ilang episodes ng kung ano mang show yan, akala ninyo, hindi ka ba inaabutan ng disconnection na Meralco? Na ang dami-dami naming pera? Di ba? Akala nyo, diba? Diba? Oo. Kailan nga lang, nangutang ako kay Rico ng 500, buti na bayaran ko na. Diba? Totoo to, nangutang ako 500, wala akong Diba? pera eh. Oo, hindi po kami, well, mga kaibigan, iba yung kitaan sa ganito. Pero may mga pagkakataon na nasagad din kami, di ba? Tama. Parang nasa kabilang bahay pa ako, Chico. Kailan na kasi lumipat ako, di ba? Mga few months ago. Mga twice ako naputulan ng kuryente, ro. Diba, no? Ang hirap ngayon na, kaya check ko nga lang, inaabang ko kung may sweldo na, wala pa rin. Wala pa sweldo. Wala pa rin, naabangan ko talaga siya. We work hard, mga kaibigan, di ba? Kaya hindi na nare-realize na marami yan na tao rin yung mga ano. Tsaka may mga pagkakataon kung makapang-asar kayo. Ba, ito, scandal, di ba? Yung, ito na naman tayo kasi. Kasi binibidyo pa. Pero di ba, regardless of anything, di ba? May mga pagkakataon na kung makapag-comment yung, ganito, ganyan. Pero once upon a time, napatawa naman kayo ng tao. Di ba? Once upon a time, mga kaibigan, na-inform naman kayo ng tao. Diba? Pero makapag-comment ka, alam mo, wala nag-ambag sa'yo yung tao yan. Diba? Kaya yan sikat, kasi pinanood mo yan once upon a time. Diba, no? Tapos makapag-comment. Hindi natin magkatanggol, diba? Pero at least, kahit na paano, diba? Yung Chico, malagay sila sa ganong sitwasyon na hindi laging positive, that alone is more than enough for them to suffer. Correct. Yung mga ano pa niya, kala mo kung sino magagaling. Oo, no? Tapos, kung maka-comment, no? Daming ganyan, maka-comment lang. Akala mo naman may laman yung sinasabi. Mang naman. Sabi ni Daryl dito nila, no? Sabi niya, may cut salon na patulan ng kuryente. Yung cut salon, hindi ko pag-aari yun. Sa misis ko yun. Sa bahay ako nakatoka. Yun. Kasi lalaki ako. Ako dapat ang naghahanap buhay. Bawal magpahinga. Bawal magkasakit. Tama! Magpatatag, mag-revicon. Ano ba yan? Inendorse ko ito ng nakaraang buwan. Correct. Wala lang, naisip ko lang. Ay, nako. Teka lang, si Dambo nag-text. Mahirap kasi pag public figure walang privacy. Well, kasama sa obligasyon yan. Ako man, Chico, we are public, Di rin, ano? to some degree, we are public properties. Pero may mga To some degree, pero to some yun degree, but not all the way. Ako, ayoko. I do not consider myself as a public figure. Excuse me. But you are a good figure, Chico. Look at your figure. The body Yes. that only the mother could love. Correct. Diba? O, kung nag-correct ka, ha? Correct. And I don't care. Sa maraming bagay, I really don't care. Kaya, di ba? At good for you, Chico. Minahal ka ng buong Pilipinas, Chico, na ano. As it is. Harsh talaga ako. Di talaga ako mabait at hindi ako nagpapanggap na mabait. Kaya huwag kayo makulit. But na lang yung may iba kang side ng pagkatao, no? Not Oo nga. sa kapitan. Yun yung mabait mong pagkatao, eh. Pero yung ako mismo, hindi po talaga. Yeah. Buti hindi ka iniihiyan sa bibig ni Lola Kiaraps. Buti nga eh. Mababait naman sila. Siguro alam nila pag wala ako, wala din sila. Lagi kami magkakasama sa lahat ng oras. Ganun yon. Walang iwanan. Sabi nga ni Maya, ano yun? Kapit, basta. Kapit kamay. Hello kay All JM gone and together. Willie ng Villasis Pangasinan. Nagko-comment dito. Good morning. Good morning. Another caller or letter? I'd like another caller. Sige, go. Go for the gold. Habang kumukuha si Richard. Kapit bisig daw. O nga, kapit bisig. Habang kumukuha si Richard. Kapit! Bisig! Kapit bisig. Ano to? Anong gusto mong caller? Babae, lalaki? Puro tayo lalaking caller yan, Chico. Kahit ano. Ang gusto ko ay mapayapang bansa. Parang yung sinabi, parang yung nagtanong ng si ating nagtanong doon sa may sa may palengke. Sir, ano pong hanap nyo?
Sabi ko kapayapaan at pagkakaisa. Sabi. Sa seryosong tono Sir, ano pong hanap nila? Kapayapaan at pagkakaisa. Meron ka? Sabi niya, ay, wala po eh. Tapos, seryoso, alam mo yung poker face, tapos lumabas ako nung hall na yon. Tapos siguro pinag-uusapan nila ako paglabas ko, ang weirdo naman ng tao. Kasi ang creepy na, tuminto sila eh. Alam mo, sorry isa to sa mga kasamaan ko ng ugali. Piko na ako sa mga ganyan. Yung hindi ako pumunta dito at para wala lang, hindi ko alam kung anong bibilihin ko, no? Kung gusto kong bumili yan, dyan sa tinitinda mo, bibili ako, wag mo akong kukulitin. Sir, ito. Di ba? Kahit halimbawa sa department store, bibili sana ako medyas. Pagkatapos, pupunta ako doon sa may department, doon sa lugar na kung sa may mga medyas. Siguro mga 30 to sila, ninungod yung medyas sa mukha ko. Sir, ito po, maganda, ganyan. Alam mo, tumayo ako, tinignan ko lang silang lahat. Tapos umalis na ako. Yan, sakit mo tumingin. Ang talas ko tumingin. Diba? Enough na sa akin yung Mukha ko si Sai eh. naparamdam kong kayong mga kumag kayong lahat. Di, meron. Alam ko kung anong bibilihin ko. Wag niyo akong dudula ng mga medyas. Siko, may mga nakakatuwa, may mga okay, may mga sobra talaga. Diba ang OA talaga nila. So, tinignan ko, alam nilang na bad trip talaga ako. Tapos umalis ako. Wala akong sinabi, gawain ko yan eh. Yung hindi nagsasalita. Kasi, pag nagsalita ako, hindi mo magugustuhan. So, mananahimik na lang ako, diba? Titingin na lang ako ng hindi mo Chico, madalas ako niyan sa perfume department section. Yung kulit kasi. Yung perfume department, Chico. Walang ibang ginawa, di ba? Yung daming I-sprayan inaabot ka. sa'yo, di ba? Sir. Yung hindi mo na ma-enjoy yung paglibot sa area na yun. Kasi wala silang ibang kulitin ka. Pero I understand trabaho nila yun. Pero may mga pagkakataon na it crosses, di ba? You wanna go out, shop, and just be yourself. Pero Correct. kukulitin ka nila. Oo nga. Ewan ko lang naman talaga. Sabi Obo ako. nakakatakot daw pala ako maka-encounter sa public places. Opo, totoo po yan. Kapag makulit ka. Pag hindi ka mo makulit, sakto lang. Sabi dito, dinuduldul yung medyas, baka mukha kang pa. Oo nga, no? Excuse me. Misa amoy, hindi ako amoy pa. Tsura nyo. Tsura kayo? Ano ako? Mukhang paa. Mukhang luya, ganun. Kulit nyo, Uy, may caller tayo si Kylie. Ang galing naman dito. May nakahula kung saan ako. Oo, doon nga. Anyway. Sino? Kylie! Hi, Kylie Minogue. Hello po. Hi, Kylie. Hi. Hi, how are you, Kylie? I'm fine. Ooh, why is that? Bakit? Ayaw niyo po? Oy, hindi Tinatanong ko nga lang, ano bang dahilan ng iyong pagiging... Masaya ka ba ngayon? Hindi ko po wala. Bakit? Nalilito eh. Ayan, ang puso ko ay... Ano ba yun? Nalilito. Ang puso ko ay nalilito. Parang Naliligaw kailan yun, na... diba? Ay, naliligaw. Sorry. Ay, oo nga, no. Naliligaw pala. Sorry naman. Ilan taon ka na, Kylie? 27. 27. Magka-28 na. Magulat ako magsi-16 ka kasi... But, Pagkasunod yun. talaga. Kailan ba? Kailan ang birthday mo? Sa 18. September 18? Uy, advance. Happy birthday! Thank you. Ano ang plano? Hindi ko alam. Bakit? Hindi ko alam eh. Ganon? Opo. Bakit? Hindi ko alam kung mag-under. Ayaw mo mag-party? Like, party! Party talaga. O kaya, tamang handa lang, no, with your family and friends, siguro? Hindi ko alam kasi, mag-give birth ako sa December. So, kailangan ng money. Mag-ano ka? Sorry? Mga anak. Mga anak ka na. Uy. Oo nga. December yan ina-expect na lalabas. Yes. Paano kung bukas lumabas na siya? Wag naman. Bukas. Ang layo. Agad-agad. Di ba minsan hindi yan sakto, no? Pag halimbawa sinabing, December, minsan mas maaga, no? Minsan, Minsan overdue.
Oh, okay. Sige. Ba't po ikaw napatawag po? Manghihingi lang ng advice. Ay. Sige po, may natitira pa pong konti po eh. Sige po, kwentahan. Sana nga. Akala ko hindi na kayo tatanggap ng caller eh. Hindi kasi alam namin ikaw ang tatawag kaya... Chika! Mm. Kailan kabuanan daw? Kailan ang December? Gawang Valentine's. Ay, hindi po. Di ba? Ganun yun. Oo nga, no? Pinilang ko daw talaga sa daliri ko. Ilang mo. Sumaiki. Sa Valentine's, hindi kaya. Around that time. Mga ganon. Lapit-lapit doon, ganon. Yan yung mga araw ng mga poo. So, puso. Puso. Yan. Pero, what is love po? Love. Painful. Love is painful. Sa bagay, oo nga naman. Love is painful. Ano? Correct. Sige po. Ano po bang atin ngayon? Kwentuhan niyo po kami. Kasi ganito po yun. Meron akong, boyfriend. Wala pa. Ay, sorry. Ito naman, Chico. Sorry na, sorry napakaba na. ako. Sorry na. Wala na nga yung kaba ko eh. Gusto mo wala yung taba namin, yung kaba. Okay lang. May radyong bukas. Mayroon po, naka-headset ako. Patayin niyo po yung headset niyo po. Ay, teka lang po. Kylie, Okay na ba? may kamot ka na? Mayroon, syempre. Bakit? May kati ka ba? Ayun. Ang taka ng tanong ko, sorry. Huwag mo na tanongin yung kamot kasi napapasagot ako dyan eh. Ako ang hindi nanganak, meron eh. Siya pa kaya nagdalang tao. Gabi. Kasi talaga. Kakainis to eh. Hindi na i-open yan. Ibang topic naman. Buhangin naman, buhangin. May buhangin kasi. Kylie, Po, unang baby mo to? pangatlo po. Okay. Pangatlong katangahan. Pangatlong tatay? Katangahan. Pangatlong tatay. Hindi po, isa lang. Okay. Bakit katangahan, di ba? Ba't katangahan? Kasi ganito po yun. Sabi na kasing huwag i-ano sa loob. Sabi ng... Meron po akong boyfriend. Ngayon po, siya po yung tatay ng mga anak ko. Tapos po, nung 5 years namin pagkasama, hindi pa po kami nagkakabibi. After po ng 5 years, nagkabibi po kami. Pero, hindi ko po alam pala na buntis ako nun. Nakipag-awalay po ako sa kanya. And then, after 3 months, nalaman ko pong preggy ako. So, sinabi ko po sa kanyang pregnant ako. Tapos po, hindi naman po siya nagdalawang isip na panindigan ako kasi syempre, nag-break kami, tapos malalaman niyang buntis ako. Tinanggap niya pa rin po ako. Then, ngayon, okay naman siya, sumusuporta naman siya, ganyan. Pero, nung dumating nung December 2009, minsan na lang po siya magpakita. Kasi 2 months na lang kasi manganganak na naman ako. Manganganak po ako. Tapos after po nung January, hindi na po talaga siya nagpakita. Pero minsan tumatawag siya, nagte-text. Tapos nagalit na po yung family ko sa kanya. Kasi syempre, hindi na nga po siya nagpapakita. Tapos hindi pa siya nagte-text. Or parang nawala na lang po siya ng bigla. Tapos after February, nanganak po ako. Nung February, nanganak po ako sa panganay ko. Hindi. Nung nanganak po ako, wala po siya. Tapos po, yung time na yun, parang gusto ko siyang makita, pero ayaw nung family ko. Tapos po, hindi pa po ba kayo? Apo. Tapos po, nung yung midwife
po, yung midwife po, sabi po sa akin, kung ano raw po yung magiging surname ng baby ko. So, yung family ko po, total po dun sa surname na ibibigay ko. Kasi gusto ko po sana maging surname siya nung yung boyfriend ko po. Pero ayaw naman po nung family ko. So, tinanong ko po yung family ko kasi sila naman po yung nagbayad tsaka yung bumabay sa akin nung nanganganak ako. Then, after 1 month, 2 months, narinig ko na na may babae siya. Saan niyo po narinig? May babae po siya. Saan niyo nga po narinig? Ha? Sana po, kasi yung isang relative ko po, kapitbahay po nila, na sinasabi na, uy, si ganito, may girlfriend, ganyan. So, syempre, yung family ko dito, sila ate, nagagalit. O sabi niya, paano kung naging apelyido pala ni yan? Magsisisi ka, kasi ganyan nga yung ginawa. Then, yun, syempre masakit, di ba? Kasi po, ni-expect ko na pag nalaman niya, magiging okay na yung lahat. Kumbaga magbabago siya. Parang magkasama po kami kasi bago po kasi yun, mag-boyfriend pa lang po kami. Marami na po siyang plano. Kumbaga pag nagkaanak kami, magtatrabaho siya, bubukod kami, ganyan. Kaya nung nabuntis ako, sinabi ko agad sa kanya, hindi ako nagdalawang isip. Tapos po, nung nilaman ko po nga pong may girlfriend siya, hindi nila po ako nag-expect. Kaya lang po nung December 2010, nagkita po kami ulit. Tapos, May nangyari ulit? hindi pa po. Nakipagbaligan po siya. Pumayag naman po ako. Siyempre, para rin po naman po dun sa bata. Sabi niya, magbabago na raw siya. Maghahanap siya ng trabaho. Pinagbigyan ko naman po siya. Nagtrabaho naman po siya. Kaya lang, hindi po siya tumagal. Tapos po, laging pag nagtatrabaho siya, hindi siya tumatagal. Hanggang sa, tumira kami sa bahay niya. Question. Ate, nakipagbalikan ka sa kanya, ate, ano sabi ng magulang mo? No, di ko po syempre nagalit. Kasi syempre po, pagkatapos lang po ng ginawa noon, parang ganun na lang kadali, parang ganun. Tapos, ayun. Pero, kahit nagalit sila, tinanggap pa rin naman nila yung asawa ko, yung tatay ng anak ko. Then, nag-decide siya na tumira kami sa bahay nila. Ganun. Kaya lang hindi naman kami okay ng nanay niya kasi medyo masungit, ganyan. Tsaka, alam mo na, pag alam niyo na po yung galing ng mga, tawag dito, mother-in-law, ganun. Tapos po, wala rin nangyari. Hindi natupad yung pangako niya na bubukod kami, na magtatrabaho siya ng maayos or magtatrabaho siya ng pangmatagalan. Tapos, ito na naman. Nadagdagan, pangalawa. Yun nga. Wala na naman siyang ginawa. Hanggang sa dumating yung time na binigay ko sa kuya yung baby ko. Kasi wala kasi kaming ipon nung time na yun.
Kahit ang hirap, binigay ko, kainis. Binigay ko sa kuya ko yung yung baby ko. Alin? Yung pangalawa. Gaano kalaki yung baby yung binigay mo sa kuya mo? New birth pa lang siya. Kasi nasa tiyan ko pa lang siya. Pinano na niya. Na kanila na lang daw yung baby. Para maging okay yung buhay. Gano'n. Tapos, nainis ako kasi hindi man lang pumalag yung asawa ko. Hindi man lang siya gumawa ng paraan. Pero sa isip niya parang, sana hindi na lang ganyan. Sinasabi sa akin ganun. Pero, para sa kung talagang ayaw niya, gagawa siya ng paraan para makuha yung baby namin. Tapos, yung umating yung time na parang nakakasawa na paulit-ulit na lang. And during this times, ano pa kayo magkasama kayo sa isang bahay? Nung nag 1 year yung baby ko, yung first baby ko, doon kami nagsimulang magplano magsama. Pero hindi kami bukod sa side ng mama niya, ng family niya. Okay. Kasi hindi siya pwede dito sa bahay namin kasi against din kasi yung family ko sa kanya. And he did not even do anything to at least he'll be okay with your family? Gumawa naman po ako ng paraan. Siya, hindi ikaw. Ay, siya. Nung una, gumagawa naman po siya ng paraan. Nung una, okay naman po siya eh. Kaya lang nung time lang talaga na nung nanganak ako sa first baby ko, doon na talaga nagalit, pamilya ko. Kasi nga, nung oras na mga anak ko, lagi siyang wala. Laging di siya nandyan. So, Kylie? sabi niya, sige, punta ako dyan. Kylie? Po? Are you okay? Medyo okay naman po. Because you sound as if you're catching your breath. Hindi, okay lang po. Kasi bigat lang po dextrose? kasi talaga. Ha? Medyo mabigat lang. Masikip sa dibdib? Medyo, kasi... Luwag mo yung bra mo. Hindi sakto lang to, papadyakin ako Okay. ba? Tas yun, tumating time na nagsawa ako. Gusto ko nang makipag-iwalay sa kanya. Nagtrabaho po ako noon sa isang factory. Then, nagka-boyfriend ako, ganyan. Tapos sabi ko, nalaman niya. Sabi niya, bakit daw ako nagluloko, ganyan. Sabi ko, syempre, sa kalagayan kong to, sa palagay mo, hindi ako magluloko. Syempre, kailangan ko rin naman ng taong magmamahal sa akin. Totoo, gagabay sa akin, tsaka magmamahal sa anak ko. Tapos, yung family ko naman, supportado naman sa akin. Kaya lang, syempre, kung malalaman nila na ibang lalaki lang, tapos ibang lalaki lang, parang mas gusto na lang nila yung asawa ko ngayon. Kaysa naman magloko ka, ganyan. Gaka na lang, parang ganun. Parang sinasabi nila na gusto mo yan eh. Hindi, pagtiisan mo, ganun. So, tapos yun, dumating yung time na lumalaki na yung pangalawa namin, nasa kuya ko nga. Siyempre mahirap kasi, imbis na ikaw yung tinatawag niya na mama, iba, yung hipag mo yung tinatawag niya. Siyempre parang masakit-sakit na ayaw mo naman mangyari yun, pero nangyari. Tapos itong nakaraan, nagka-boyfriend na ako ulit. Jack. Kasi nga gusto ko na lang siyang hiwalayan. Kasi ayaw niya talaga makipag-hiwalay sa akin.
Edi, Okay, hold on. Pa- I'm getting it wrong. The only reason ba't ka nag-boyfriend kasi ayaw niya makipaghiwalay sa'yo. Opo, tsaka opo. Not Kasi because po, mahal mo yung ganun po boyfriend mo. kasing maka-move on. Yung Hindi, baga, sagutin mo yung tanong ko, ano ba yung totoo? pa, Nag-boyfriend ka para maghiwalay kayo o dahil gusto mo rin yung lalaki? pareho po. No, merong isang ano dyan, totoo at sumunod lang yung isa. Gusto ko pa talagang maghiwalay kami. So ginamit mo lang yung lalaki. Hindi, parang ganun po. Pero, parang hindi kasi minahal ko naman po siya eh. Tsaka, lahat naman po ng nangyari sa akin, sinabi ko naman po dun sa guy. Okay, tuloy mo na. Yun nga po. Tapos ito nga po, nagka-boyfriend po ako ulit. Hindi. Ano ko naman po siya, nakalala ko naman po sa text. Sa Facebook. Magka-group. Sa isang group nun. Tapos ayun po, nagka-text kami, ganyan. Nung una, alam niya, hiwalay po ako sa asawa ko. Then, ang alam niya, isa lang yung baby ko. Hindi, bukod po dun sa pangalawa na nasa kuya ko. Tapos yun, inopen naman niya po ako sa family niya. Pinakalala niya po ako sa family niya. Pinopen niya rin po sa akin yung life niya. Kaya lang papasyak. Nasaktan po kayo siya. Kasi hindi ko siya napaglaban. Kahit na lagi siya nandyan para sa akin. Naawayan na yung kuya ko para lang maging okay kami. Kasi kinukwento ko sa kanya yung tatay ng mga anak ko, ganyan. Kunong klaseng tatay, ganyan. Kasi, sabi ko nga kay kuya, sana naman supportahan niya ako na, maghiwalay kami. Kasi, ayoko naman na buhay, ganito na lang kami. Yung anak ko, maasa na lang sa wala. Na lagi na lang niya pinapangakuha na magbabago siya, na magtatrabaho siya. Pero ngayon, papadyak 10 years na kami, pero wala pa rin siyang ginagawa. So ang bottom line, nagbalikan kayo. Opo, kasi ayaw ng kuya ko na hiwalayan ko siya. Nihiwalayan ko siya, nagagalit siya sa akin. Can you stop, ate, wait lang. Can you stop making an alibi here? Wag mong paniwalain kami at ang sarili mo na nagbalikan kayo dahil gusto ng kuya mo. Kasi given sa kwento mo, there's only one thing na sure ako. Alam mo kung ano yun? Ano po? Matigas ulo mo. Parang Diba? ganun nga. Hindi parang ganon. Ganon talaga. I don't need to know your story para, di ba, to tell you matigas ang ulo mo. And don't believe and don't even try to make us, convince us to believe, diba, na kuya mo ang dahilan ba't ka nagbalikan. Stop pointing fingers to other people. Okay po. Diba? Take responsibility sa iyong sariling actions. Kung nagbalikan kayo ate, so be it. Wag mo nang ituro pa sa kuya mo. Hindi kasi, tsaka yung kuya ko, tsaka yung ate ko, yung bayo ko, support naman sa akin na... Ate, kung wala namang issue doon, ang akin lang ate, it just didn't sound right, it did not sit well sa akin, na kuya mo ang dahilan, ba't ka nagbalikan? Diba? Hindi Kasi kung naman talagang- kami totaling naghiwalay. Kasi- Ayaw niya nang talagang makipaghiwalay. Diba? Ate, kasi kung talagang ayaw mo sa kanya, kahit anong sabihin ng ibang tao sa'yo, ayaw mo sa kanya, ayaw mo. Nagbalikan kayo kasi gusto mo rin. That's the only point I have. But what's your question, ate? Ano pong gagawin ko? Kung manatili pa ba ako sa kanya? Kung pagpapatuloy ko pa ba yung relasyon namin o bubuhayin ko na lang po yung dalawang anak ko na nasa akin?
Kasi ang hirap eh, kung pangahawaan ko pa yung mga salita niya. Asan siya ngayon? Asan siya ngayon? Pa? Asan siya ngayon? Sa bahay nila. Okay. So you don't live under the same roof? Hindi po. Okay. Since when? Ano po, kailan ba? Ano po, February. Bakit? Nag-away kasi kami. Eh, doon ka nabuntis eh. Oo nga po. Hindi, dito ako nabuntis sa bahay namin. Ah, anong part ng bahay nyo? Kusina po, kusina. Hindi. O di hindi. Kailangan talaga sagutin. Optional lang po, optional. Sa sala. Sa sala. Sinagot din. Akala ko hindi nasagot. Ay, nako. Chika, Yep. basically si Kylie tumawag sa atin, di ba? And she wants us to decide on her faith. That's exactly it. Tutuloy ba ako? Hindi. Go for the gold. Ganito ano, Kylie, Pa? nakaplastikan ako, di ba? Doon sa pinupunto mo na kuya mo ang dahilan, ganito. Ano. Hindi ibang tao ang dahilan kung bakit naging 3 ang anak ninyo. Opo. Dahil wala naman sila nung ginagawa nyo yan, di ba? Opo. I just don't like the idea kasi chiko nanay na tinuturo mo ibang tao, kuya ko po kasi ganito po kasi ganyan. It's just very stupid. But that's not the point. The point is, there's a reason bakit naging 3 yan. There's a reason why after having another boy or another boyfriend or another guy in your life, you, di ba? One day you woke up, ate, and you got back together. There's a reason. You must love this guy. Tama mali. Tama. But when it comes to love, Chico, especially when having a family, it does not end, di ba, doon sa idea na mahal mo lang siya and that's it. Tama? But I don't want to discount the fact na 3 na yan natin. Question is, Kylie, with all and with everything is done wrong sa iyo, why ask this time kung tutuloy ka pa o hindi na kabuuan naman sa December? Are you making sense? Are you in the position to even ask the question? And if, in case, toyoin kami ni Chico, sabi na, hiwalayan mo na yan, will you do it? I don't think so. 3 na yan, plastic ka pa din. Kasi parang... Di mga anak sa December. Di ba? If he promised you something right now, di ba? Ano mo sarili mo? Are you in the position to even question that? Do you have any choice? Wala po. See? That's the point. You are not in the position to ask the question. The question is irrelevant sa iyo. Paano po kung wala na naman siyang gawin? Ha? Paano po kung wala na naman po siyang gawin? Paano kung meron? I think it's worth a try. Malinaw, hindi siya maaasahan, tama? Apo. Eh, ba't ka pabuntis? Eh, nandyan na yan eh. Di, sige na. Baka may gawin siya, baka. Kasi malandi ka. Nagkapabad ka na paano sa lalaking ala naman kaya panagot sa'yo. Landi agad. Ate ko, sana kung once, nabuntis ka niya. Okay. Baka nga, nakalimot, twice nabuntis ka niya. Di ba to the point na yung anak mo, pinagkatiwala mo sa kuya mo. Ayaw kong gamitin yung word na binigay. Pinagkatiwala mo sa kuya mo, tama? Opo. Hindi ka pa natuto? 3rd time na buntis ka ulit. And now you're asking the question, tutuloy ba ako o hindi? Are you in the position to ask the question? You are not. Ate, you do not have the privilege to even ask the question. You do not deserve the answer. Andiyan ka na eh. Anong gagawin mo dito? Tuloy mo. Ayan ka na eh. Kahit na hindi po ko sure na kahit na wala po pinangahawakan na. Ate, it's worth the try. It is worth the try, ate. Diba?
Malinaw na, wala na patunayan sa yan, Kylie. Wala na patunayan, period. Wala na patunayan. Gago yan eh. 3 anak, di ba? Walang matinong plano sa inyo. Gago yan ate. Pakisabi sa kanya, tarantado siya. Pinapasabi ko. Di ba? Opo. But you would need, sorry for the term you would need every help that you can get. I'm not trying to refer to him as help kasi obligasyon niya yan. Opo. Pero parang gano'n ang dating tulong na lang binibigay niya pero siya tatay, di ba? Opo. But di ba? Everyone who can put their hands, di ba, on deck ate and help you out is actually a welcome help. You are not in the position to act that way right now. Do it for your children. So, ibig sabihin, Papa, tsaka hihintayin ko pa rin siya kung may gagawin siya, wala. That's not the point. You are not getting the point, Kylie. That's not my point. The point is, manganganak ka, di ba? Opo. This is not the time for you to be uber emotional. This is not your time. Di ba? This is not the time, di ba? Naunahin mo yung common, di ba, yung emotion mo, common sense muna, te. Sintido common muna tayo. Pwede ba yon? Kasi imagine mo, manganganak ka. Diba, gago yan. Wala nang maasahan sa hinayupak na yan eh. What if may maasahan kahit konti lang? You would need that. Kaya ka na, Marty, wag na isayos mo yung panganganak mo. Kaya ka magtanong. But this time, I'm only after the welfare of the kid. Of the baby. Si ate kasi sabi niya, kaya anong plano niyo? Ano yan, ipapahubaya niyo na naman. Wala akong may sagot. Yung mga ganyan lalaki, Chico, puro pangako. Nakakapiste yung mga yan. Hindi ko maintindihan bakit mga babae naniniwala. Tanga din. Yun lang kasi, may mga naniniwala. Hindi naman ako, for sure sa una pa lang or sa pangalawang beses pa lang, alam mo na eh. Alam mo na kung anong kategorya niyan. Alam mo na alang patutunguhan yan eh. Ang tanong ba't may pangatlo pa kasi?